share ko lang guys, no. Kasi kahapon naatrasan ako ng isang kapwa ko delivery truck driver. Buti ka mo, di pa ako maalis sa truck ko. Kaya nakita kong nangyari. Kaya kung wala ako sa truck ko, halimbawa wala ako sa truck ko, malamang natakbuhan ako kasi hindi ko napansin eh. Kaya hanggat maaari, mga katulad kong truck driver, huwag nyong iiwanan yung unit nyo. Kasi pag iniwanan nyo, tapos katulad yan, natrasan kayo, hindi nyo makikita, pwede kayo matakbuhan. Magiging abala sa inyo, kayo magbabayad. Ngayon, ang unang-una yung gagawin, pagka sakaling matrasan o madamage yung sasakyan nyo, picturean nyo kaagad yung plate number nung nakasagi sa inyo. Pati yung company, nakasulat naman sa gilid ng truck yun eh. Tapos, pangalawa, tawag kayo agad sa opisina kung anong dapat nyong gawin. Kung magpapa-police report ba kayo o mag-aareglo na lang. Ngayon, tawag sa opisina kung anong pwedeng gawin. Yung sa akin na damage, na UP lang naman yung harapan ko, wala mang ibang na damage na ilaw. Kaya tinanong ko kung ano ba dapat kong gawin. Ano bang sabi, aregloin na lang daw, magbayad na lang. Ngayon, huwag kayong magdidesisyon. Ang mas maganda magdesisyon yung company nyo, yung sa opisina kung anong dapat na kung magkano ang pwede nyong hingin dun sa driver na naka-disgrasya. Ngayon, kung wala naman pera yung driver na naka-disgrasya, wala siyang daladalang pera, kunin nyo yung number ng opisina para yung opisina ang may pag-usap dun sa opisina ng company nung nakabangga. Para just in case, hindi kayo masisisi. Mamaya, magdesisyon kayo ng basta-basta tapos yung decision nyo hindi nagustuhan ng company nyo, kayo pa madadali, kayo pa magkakaroon ng problema. Kaya hanggat maaari, huwag kayo mag-decision, kausapin nyo yung company nyo kung anong dapat nyong gawin. Buti, maliit lang naman yung damage nung na-UP yung harapan, wala namang ibang na damage na ilaw. Kaya nagka-aregluan na lang, nagkasundo na lang sa bayaran. Buti may dala yung driver na nakasagi. Kaya hindi na masyadong humaba yung usapan. Mabilis lang yung usapan, mabilis lang yung areglo. Tsaka kung may pahinante man, makikinig din kayo sa pahinante nyo kung okay na ba o hindi pa. Kasi may pagkakataon kasi na ang pakiramdam mo malayo pa eh. Pero yung pahinante mo, pumalo na sa likuran mo pero hindi ka pa rin humihinto. Kaya kasalanan mo na yun. Kasi kasalanan niya kasi may pahinante naman siya. Kaso hindi niya pinakinggan, umaatras pa rin siya. Ayun, hanggang sa inabot. Lesson learned na rin sa mga kapwa kong driver na ingat lagi. Kasi mas malaking kabawasan lagi sa atin yung magiging problema. Although lagi naman na talagang disgrasya, pero iwasan pa rin natin kasi nasa pag-iingat din natin. Hindi tayo bara-bara. So yun lang. Sana nagustuhan niyo yung video ko. Sana may nakuha kayong aral.